Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng isa nating kababayan na si Romel. Taong 1995. Isabela. Romel, Diyos kong bata ka. Yung ipinag-uutos ko sa yung pakainin ng mga alaga kong panabo, nagawa mo na ba? Tiyo, simot na po yung pagkain nila eh. Kung bigyan niyo po muna kaya ako ng pambili para mapakain ko na po sila. Pinipilosopo mo ba akong bata ka? Sa kakabibili ko lang kahapon na. Naubos na agad ng 2 kilo. Tiyo, nagre-reklamo pa kayo kung titipirin ko sila sa pagkain. Tapos kung mabilis namang maubos, nagre-reklamo pa rin po kayo. Ano po bang dapat kong gawin? Abat talagang nagawa mo pang mga tuwiran. Ngunit bago pa mapalo ng tsinelas ni Tio Isko ang 13 anyos na si Romel, napunta ang atensyon na magtiyuhin sa pahangos na padating na si Esteban, ang binatang tambay sa kanilang kalye. Noon pa man ay kilala na ito sa kanila na isang tsismoso at nagpapakalat ng pekeng tsismis. Subalit nang ibalita nito ang nangyari sa mga alagang manok at bibe ng mga tao sa kabilang kalye, hindi rin napigilang mabahala ni Tio Isko. Sigurado ka ba, Esteban? Paano kung gawa-gawa mo na naman iyang balita mo? Paano ako maniniwala? O baka naman tinatakot mo lang kami dahil alam mong marami akong alagang panabong. Naku, hindi ako nagsisinungaling, Manong Isko. Sa katunayan yan, nagpatawag pa nga si Kapitan para magpulong sa barangay. May pabuya raw para sa makakahuli nang nagdanakaw at pumapatay ng mga manok at bibe. Talaga? Oh, ano pang hinihintay natin? Romel, ikaw na muna ang bahala sa mga alaga ko. Pupunta ako ngayon sa barangay nang malibre naman ang pagkain ng mga baby ko. Umalis si Tio Isko at naiwan si Romel na napapakamot sa ulo. Katatapos niya lang mag-igib ng tubig ng hapong iyon, kung kaya't naisipan niya muna magpahinga. Nakalimutan niya sandali ang habilin ng kanyang Tio Isko. Dala ng pagod, nakatulog siyang namamaluktot sa mahabang upuang nasa kanilang kusina. Mula nang mapunta siya sa podar ng kanyang Tio Isko, matapos makulong ang kanyang ama dahil lamang sa isang aksidente, nagmistula na siyang alila nito upang huwag lamang siyang ipagtabuyan. Wala na siyang ibang kamag-anak matapos pumanaw ang kanyang ina, kung kaya't tinanggap niya ang kanyang naging kapalaran habang nasa podar ng sabongero niyang tiyuhin, na sa batang edad ay natutunan niya rin ang magbanat ng buto. Hindi naman inaasahan ni Romel noon na makakatulog siya na mahimbing. Nalimpungatan na lamang siya dahil sa pagtawag sa kanya mula sa labas ng kanilang bakuran. Romel, uunin ko na itong mga alaga ninyo. Gutom na kasi ang anak ko. Maraming salamat, tito. Ha? Ano ang tinutukoy ni Lola? Teka, sino pala ang matandang yun? Naku, lagot na! Ang mga alaga ni Tio Isko! May isang matandang babaeng naabutan si Romel sa labas ng bakuran nila. Paalis na ito habang hawak sa 2 kamay ang mga panabong na manok ng Tio Isko niya na nangingisay pa. Sino po kayo? Ano po ang gagawin ninyo sa mga alaga ng Tio Isko ko? Lola! Mula sa sinag ng buwan, kita niya ang tumutulong dugo na nagmumula sa mga hawak nitong manok. Naistatwa sandali si Romel at hindi nakagalaw. Halos takasan siya ng dugo sa katawan nang lumingon sa kanya ang matanda at masilayan ang mabalasik nitong anyo. Lalo na ang nanlilisik nitong mga mata. Agad din siyang napatras noon nang akmang babalik ang matanda para sunggaban siya. Ngunit mula sa kung saan, bigla na lang may humablot sa tenga ni Romela. Aray! Aray ko! Tio! Aray! Masakit po! Masakit pala. Loko kang bata ka. Natulog ka na, hindi pa pinapakain ng mga alaga ko. Alam mo ba kung anong oras na, ha?
ni hindi ka man lang nagising kahit pinapapa ka na ng lamok. Oh? Papaanong? Nagtataka namang inilibot ni Romel ang paningin sa kanyang paligid. Sa kanya napagtanto na naroon pa rin siya sa mahabang upuan at nagising na lamang siya dahil sa pingot sa kanya ng kanyang tiyuhin. Nalilitong napatitig siya sa mukha ni Tiyo Isko na halos kainin na siya ng buhay. Noon niya rin nalaman na nakatulog pala siya hanggang sa gumabi na at mukhang binabangungot pa. Bagamat sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala na mga panahong iyon ng tungkol sa anyo ng matandang babae na para bang nagbibigay ng isang babala. Kinabukasan, ginulantang na lamang sila ng pumalahaw na iyak ni Tiyo Isko. Halos magkulay suka naman ang mukha ni Romel nang madatnan niya ito, kung saan nakatali at nakakulong ang mga alagang panabong nito. Nagkalat sa lupa at mga kulungan ng balahibo ng mga manok at may iilang pang nagkalat na katawan ng mga ito sa bawat parte ng bakuran. Gutay-gutay at wala ng buhay. Romel, tignan mo kung anong nangyari sa mga mahal kong alaga. Halos nibutin na namin ang kabilang kali kagabi para lang mahuli ang namemeste sa lugar natin. Tapos, ang mga alaga ko na pala ang pinupuntirya nila. Paano na ito ngayon? Ang mga baby ko! Tiyo, sino ho ang may gawa nito sa kanila? Nagawa mo pa talagang magtanong na bata ka. Hindi ka man lang nagbantay kagabi. Sa sobrang himbing ng tulog mo, wala man lang nakaligtas sa mga alaga ko. Paano na ito ngayon kung wala na ang mga baby ko? Mahuli ko lang ang pesteng salot na yon. Humanda siya sa akin dahil iihawin ko siya ng buhay. Tiyo, kagabi. Bago pa matapos ni Romel ang kanyang sasabihin, nakarinig na lamang sila ng nagkakagulong mga tao sa isang dako. Nangunguna sa mga ito si Esteban nang makiusyoso ang magtiyuhin. Kilala ko na kung sino ang pumapatay ng mga alaga ninyong manok at bibe. Sumunod kayo sa akin mga kasama. Tugisin natin ang salot ng baryo. Teka lang, Esteban. Tama ba ang narinig ko? Alam mo na kung sino ang… Teka, hindi ano kung di sino. Ibig mo bang sabihin, tao at hindi hayop ang may kagagawan ng mga pagpatay sa lugar natin? Oo, Manong Isko. Kitang-kita ko mismo ang matandang bagong lipat sa dulo ng baryo natin. Sa pagkakaalam ko, wala iyong alagang mga manok at alam kong hindi ka maniniwala sa nasaksiyan ko. Kitang-kita ko nang gilitan niya ng leeg ang 2 pares ng manok. Tapos ano? Ano ang ginawa niya sa mga manok na yon? Pinaglololoko mo ba ako? Naku, hindi ah. May isang malaking puno sa tabi ng kubo niya. Doon niya ipinapatak ang mga dugo ng mga manok. Hindi lang yun. Sa tingin ko pa, para siya nagdadasal at gumagawa ng orasyon. Talaga ba, Esteban? Hindi kaya isa pala siyang mangkukulam? Pero anong kinalaman niya sa mga natagpo ang katawan ng mga manok? Hindi mo ba alam na halos walang natira sa alaga kong panabong kagabi? Kung totoo man niyang sinasabi mo na may kinalaman ng matandang yon, hindi ko siya mapapatawad. Bago pa mapigilan ni Romel ang tiyuhin, sumabay na rin ito sa mga taga-baryo para puntahan ang matandang tinutukoy ni Esteban. May kanya-kanya silang dalang pandepensa na animoy susugod sa gyera. Nang maalala ni Romel ang tungkol sa kanyang naging panaginip, doon niya naisip na baka may katotohanan nga ang hinala ni Esteban. Mula naman sa kung saan, nakarinig ng boses si Romel. Psst! Bata! Ha? Ako ho bang tinatawag ninyo Mang Tata? Oo, hindi ba't pamangkin ka ni Isko? Ano pala ang pinagkakaguluhan ng mga taong yun kanina? Yung tungkol po sa mga gumagalang pumapatay ng mga alagang manok at bibe. Naniniwala po kasi sila na may kinalaman ng matandang ali sa duluhan. Mga ignorante!
Kung ako sa'yo, iho, hindi na ako makikialam pa. May dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa malamang ay pinagbabayad lamang sila sa kanilang mga kasalanan. Ang mabuti pa umuwi ka na. Saka kung ako sa iyo, huwag kang maniniwala sa Esteban na iyon. Oh, pero... Ngunit agad na siya noong pinagtabuyan nito. At hindi pa man siya nakakalayo mula sa tarangka ng bakuran ni Mang Tata na kilalang mag-uuling sa kanila. Nang may mapansin siyang gumagalaw sa gilid ng bahay ng matandang iyon. May malaking banga kasi roon na siyang napansin niyang gumalaw. Magtatanong pa sana siya nang malingunan niya ang matalim na tingin sa kanya ni Mang Tata na ikinataas na mga balahibo niya sa katawan. Samantala, gaya ng paalala ni Mang Tata, wala ngang katotohanan ng mga sinabi ni Esteban tungkol sa pagkatao ng matandang Ali na nagngangalang Lola Pina dahil umuwi ang kanyang tiyuhin na madilim ang anyo ng hapon ding iyon. Napakasinungaling talaga ng Esteban na yon. Sinasabi ko na nga ba hindi talaga mapagkakatiwalaan ng lalaking yon. Bakit po, Tiyo Isko? Ano bang nangyari? Nalaman kasi namin na isa palang albularya ang matandang yon at walang katotohanan ng pagiging mangkukulam o aswang niya. Ayon pa sa matanda, baka raw may gumagalang sigbin sa lugar natin. Kung wala naman daw kinalaman ng mga musang o alamid sa pagkamatay ng mga manok, baka raw kagagawan iyon ng isang sigbin. Sigbin? Yun ho bang tawag sa alaga ng aswang, Tiyo? Oo, Romel. Sa pagkakaalam ko pa nga, maliban sa pagsipsip ng dugo ng mga hayop, kumakain din sila ng uling at bulaklak ng kalabasa. Kaya siguro na disgrasya ang mga alaga ko dahil madalas kang magtapo ng uling sa likod ng bahay natin. Sorry po, Tiyo. Hindi ko naman po kasi alam. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kahit parusahan kita, hindi na maibabalik pa ang mga buhay ng mga alaga ko. Ang mabuti pa, paghandaan na lang natin ang paghuli ng sigbin na iyon nang makaganti naman ako. Ano bang dapat nating gawin, Tiyo? Wala kang dapat na gawin. Sasama ako ulit sa mga tanod sa pagroronda. Ang dapat mong gawin ay manatili rito sa bahay. Ang natira kong alaga ay itatali ko na lamang sa loob ng bahay. Kaya dapat mo itong bandayan. Dahil kung pati sila ay mawala, magbalot ka na ng damit mo dahil palalayasin na kitang inutil ka. Tiyo, talaga bang paalisin niyo po ako? Sige po, ako na ang bahala. Hindi ho ako matutulog hanggat wala pa kayo. Nang gabing iyon, pinilit nga ni Romel ang sariling manatiling gising kahit alauna na ng madaling araw. Ngunit dala ng maghapong gawain, hindi niya pa rin napigilang maidlip dala ng pagod. Nagising na lamang siya dahil sa pagkalabog at pag-iingay ng mga manok na nasa kusina. Hindi niya napigilang kabahan noon, bagamat sinikap niyang tapangan ng sarili. Dala naman ng gasera at maliit na palakol na siyang tanging niyang pandepensa. Tinungo niya ang kusina. Subalit napako siya sa kinatatayuan nang mula sa nakaawang na pintuan ng kusina na mukhang nakalimutan niyang isara, may aninong nakasilip doon. Nang mapatingin siya sa sahig, kitang-kita niya ang mga patak ng dugong nagkalat. Nang sundan niya ng tingin, palabas iyon sa nakaawang na pintuan. Kinilabutan siya ng mga oras na iyon sa isiping nakapasok sa loob ng bahay nila ang sigbing tinutukoy ng tiyo isko niya. Hanggang sa matigilan siya na makaamoy ng masangsang. Bakit ang baho? Parang nabubulok na karne. Ano kaya yun? Sa nanginginig na mga kamay at tuhod, sinikap niyang ihakbang ang mga paa palapit sa pintuan. At mula sa labas, kitang-kita niya sa sinag ng buwan at lampara ang isang nilalang na hindi mailarawan ng anyo sa isang normal na hayop. Mayroon itong malalaking tenga at parang sa kambing o aso ang wangis nito. Kumikinang ang may kalakihan nitong mga mata. Ang higit na nakakatakot sa anyo nito ay ang may katulisan nitong nguso at matutulis na dila na bahagya pang nakalawit. Umapatak ang dugo mula roon. Napatras si Romel sa tindi ng takot, lalo na nang mapansin niya ang kakaibang paghakbang nito
dahil sa mas mahaba ang binti at mga paa nito sa likuran kaysa sa unahan. Titig na titig sa kanya ang nilalang na iyon. Umigkas din ang mahabang buntot nito na animoy isang latigo. Hanggang sa hindi na malaya ni Romel na naihina pala siya sa kanyang salawal, dala ng nerbiyos at pagkasindak. Tiyo! Tulong! Nabitawan niya ang dalang gasera at palakol. Wala sa sariling kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay mula sa kanilang sala. Hindi na niya alintana pa kung ilang beses siyang matisod at madapa. Ang importante sa kanya noon ay ang makalayo. Sa pag-aakalang hinahabol siya ng nilalang. Hindi niya napigilan lumingon. Subalit sa kanyang pagharap ulit, pasubsob siyang bumangga sa dibdib ng isang tao. Anong nangyayari sa'yo, Iyo? Ayos ka lang ba? Lola? Ikaw yung… Romel, nasan ka na? Putakti kang bata ka. Bakit iniwan mong bukas at walang tao ang bahay? Hindi ba't sinabi ko sa'yo magbantay ka? Naku, lagot! Si Tiyo! Mukhang hinahanap ka na sa inyo. Umuwi ka na, Iyo. Ito palang pulseraso. Sa iyo na lang. Makakatulong iyan para maibsan ang takot mo. Matulog ka na pag uwi mo. Lola, hindi niyo ho ba ako sasaktan? At bakit naman kita sasaktan, abe? Alam mo kung buhay pa ang apo ko. Baka kasing edad mo lang siya. Sige na, umuwi ka na. Sige po, Lola. Saka salamat po dito sa pulseras. Walang anuman, Iyo. Basta wag mong hayaang manaig ang takot sa puso mo. Romel, anong ginagawa mo riyan? Narito ka lang palang bata ka? Talagang pinahihirapan mo pa ako? Bago pa makasagot at makagalaw si Romel, muli niyang naramdaman ang masakit na pingot sa kanya ng tiyuhin. Aray ko, Tiyo! Masakit po! Hindi lang yan ang mararanasan mo kung hindi ka magsasabi ng totoo. Kung bakit madaling araw na ay nasa labas ka pa at pagala-gala. Hindi ka ba natatakot ha? Saka talagang nagawa mong iwanan ang mga alaga ko sa bahay. Paano kung… Ala, Tiyo, ang mga manok mo pala. Kanina lang po kasi. Ano po? Sa bahay ka na magpaliwanag na bata ka dahil makakatikim ka talaga sa akin. Teka po, si Lola, magpapaalam lang po muna ako, Tiyo. Sinong tinutukoy mong bata ka? Ikaw lang naman ang narito kanina pa. Sa pagtataka, gaya ng sinabi sa kanya ng tiyo Isko, wala siyang namatang matanda sa daan, gayong kausap niya lamang ito ng mga sandaling iyon. Hindi naman napigilang kilabutan ni Romel noon. Mabigat sa loob na sumama siya sa tiyuhin pa uwi, habang hatak siya nito sa tenga. Nang makauwi na, lalo pa siyang naguluhan ng walang bakas ng dugo siyang nakita sa kusina o labas ng pintuan. Walang namatay o nawala sa natirang alagang panabong ng kanyang tiyuhin. Inisip na lamang niya na guni-guni lamang ang lahat. Ngunit dahil sa langis na natapon mula sa gasera at ihing iniwan niya sa sahig, naglinis muna siya habang panay ang sermon sa kanya ng tiyuhin. Hindi na niya nagawa pang ipaalam dito ang nakita. Natulog siyang may bakas ng luha dahil sa palo sa kanya ng sinturon bilang parusa sa pagpapabaya niya. Nang sumunod na gabi, nang utusan si Romel na bumili ng lambanog, nahuli niya si Mang Tata na may kahina-hinalang ikinikilos. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ito hanggang sa makauwi ito at makarating sa likurang bahagi ng bahay. Doon niya ulit nakita ang malaking banga na natatakpan ng isang tabla. Kitang-kita niya na magbuhos ng kung ano si Mang Tata roon. Nagtataka rin siya kung bakit tila may kinakausap ito sa loob ng banga. Hinay-hinay lang ha. Mamaya, huwag ka na munang aalis dito. Baka makahalata na sila eh. Hayaan mo't ako na muna ang gagawa ng paraan para mabusog ka lang. Nakakatakot naman si Mang Tata. Kinakausap niya ba ang banga? Ano kaya ang laman nun?
Wala noon sa sariling napatras si Romel. Dahilan kung bakit nakalikha siya ng tunog na ikinalingon ni Mang Tata. Mabilis naman siyang yumuko at nagtago sa mayabong na halaman. Sinong nariyan? May tao ba riyan? Magpakita ka! Naku, lagot! Baka mahuli niya pa ako. Paano na to? Ikaw lang palang bata ka. Anong ginagawa mo rito? Siguro magnanakaw ka, ano? Naku, hindi po, Mang Tata. Bitawan niya po ako. Aba, at gusto mo pang tumakas, ha? Alam mo bang matagal na akong nagpipigil? Pero dahil narito ka na rin naman, bakit hindi na lang, ang palad ko? Parang napapasong binitiwan si Romel ni Mang Tata nang mahawakan ito ang pulseras na ibinigay sa kanya ni Lola Pina. Kahit nagtataka, iyon naman ang kinuhang pagkakataon ni Romel upang makatakas. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Mang Tata. Hinabol naman siya nito hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. Subalit hindi pa man siya nakakalayo nang biglang umalingaw-ngaw ang isang hiyaw na mukhang mula kay Mang Tata. Doon niya nakita na nahulog pala ito sa isang patibong. Nagulat pa siya nang magsilabasa ng mga tao sa pangunguna ni Esteban at ng kanyang tiyuhin. Pinalibutan nila ang butas kung saan nahulog si Mang Tata. Mula sa ilawan at flashlight na hawak nila, kitang-kita nila ang sugatang anyo ng matandang laon nang mahulog ito sa matutulis na kahoy na naroon. Nagbago ang anyo nito at ganap na naging aswang. Bagamat hindi na ito makagalaw pa dahil sa tinamo nitong pinsala. Nahuli rin natin ang isang tunay na salot. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas pa. Kung hindi dahil sa matandang albularyo yon, Esteban, sa tingin mo, malalaman kaya natin na nasa paligid lang pala ang pesteng pumapatay sa lugar natin? Hindi ako makapaniwala na kapitbahay lang pala natin ang halimaw na yan. Natugis nga ng mga taga-baryo ang aswang. Subalit malaking palaisipan pa rin kay Romel kung ano ang laman ng banga sa likurang bahay ni Mang Tata. Dahil nung sumunod na araw, nadatnan na lamang nilang wasak na ang banga at walang laman. Tanging mga piraso ng uling at patak ng dugo na lamang ang natirang ebidensya roon na kanilang nakita. Ngunit maraming naniniwala na iyon daw ang nagsilbing lungga ng alagang sigbin ni Mang Tata na tanging si Romel lamang ang nakakita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gary, taong 1968, Katbalogan, Samar. May isang kilalang albularyo sa lugar na ito na nagngangalang Gary. Nakilala siya sa kanyang estilo sa pakikipaglaban gamit lang ang palipad hangin. Elemento, mangkukulam at mambabarang. Iyan ang kalimitan niyang nakakalaban dahil iyan din ang sinasangguni ng kanyang mga pasyente sa kanya. Labis din naman siyang kinaiinggitan ng isa pang albularyo na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Bukod sa libre, lahat ng pasyente niya ay gumagaling sa mga sakit na dulot sa mga nabanggit na mga nilalang, habang si Nestor ay nawalan na ng pasyente dahil sa malaking singil at hindi naman halos gumagaling ang mga ito. Kaya naman nauwi sa pagiging lasenggo itong si Nestor. Ang hanap buhay ni Gary ay ang pagbebenta ng kamoting kahoy dahil sa halos araw-araw ay dinadayo siya ng mga pasyente. Kaya naman hindi na siya nakakabenta ng normal. At dahil doon, ang mga kamag-anak na ng pasyente ang bumibili ng mga paninda niya. Kilalang mabait at matulungin si Gary sa mga tao. Subalit may isang sikreto mula sa kanyang nakaraan ang pilit nitong tinatakasan. Babalik tayo 3 dekada na ang nakalipas. Baguhang albularyo pa lamang noon si Gary sa isang lugar sa Masbate. Minsan ang umibig si Gary sa isang babae. Tawagin na lang natin sa pangalang Lily.
Si Lily ay isang napakagandang dilag. Morena, mahaba ang buhok na medyo kulot. May nakakatandang kapatid si Lily na itago na lang natin sa pangalang Digna. Habang nililigawan ni Gary si Lily, ay halos mamatay naman sa selos si Digna. May lihim na pagtingin pala siya kay Gary. Malugod naman na pinakisamahan si Gary ng mga magulang ni Lily. Lingid sa kaalaman ni Gary, ang mga magulang pala ni Lily at Digna ay purong mga aswang. Pero sinanay nila ang sarili na hindi kumain ng karne ng tao. Nasa kaliwaman ay purong mabubuting tao ang mga magulang ni Lily. Naniniwala sila sa katahimikan sa magkabilaang panig. Kaya naman namuhay sila na nakikisalamuha sa mga tao at hindi gumawa ng bagay na maaaring ikagalit ng mga tao sa kanila. Ang sikreto ng mga magulang ay hindi nalihim sa magkapatid upang tuluyang maputol ang pagiging aswang ng kanilang lahi. Balak ng mag-asawa na hindi na ipapasa sa mga anak ang bertud ng aswang. Hanggang sa dumating ang punto na naging magkasintahan na nga sina Lily at Gary. Habang masaya ang dalawa, may isang tao na may lihim na galit, si Digna. Subalit iba ang pinapakita ni Digna sa dalawa. Animoy botong-boto ito sa kanila. Sa mga araw na lumilipas, walang tigil sa pag-iisip si Digna kung papaano sirain ang dalawa. Dumating naman ang araw na nagkasakit ang kanilang ama. Inaasahan na nila yon. Hindi kasi normal sa lahi nila ang hindi kumain ng tao at labis itong nakakaapekto para sa kalusugan nila. Mariing bilin ng kanyang ama na sa oras na mailuwa niya na ang bertud ay ilibing ito sa lupa kung saan walang makakahanap. Subalit dadanasin naman ng kanyang ama ang walang katapusang sakit, pero kahit ganoon pa man ang mangyari ay malugod itong tatanggapin ng kanyang ama. Sa mga sandaling yon ay lumabas ng kwarto ang kanilang ina at si Lily dahil hindi nila kayang masilayan ang padre de pamilya na naghihingalo na. Ang tanging naiwan ay si Digna. Kinumbinsi ni Digna ang ama na iluwa na ang bertud upang makapagpahinga na ito ng payapa. Nang mailuwa na ang bertud ay napangiti naman ang ama at inutusan ang anak na ilibing na ito. Ngunit biglang isinubo ni Digna ang bertud at dito nag-iba ang itsura ng ama. Tila napalitan ito ng galit. Nais man itong magsalita pa ay hindi na nito nagawa hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Naramdaman ng asawa na lumisa na sa mundo ang minamahal niya. Napayuko na lamang ito at umiiyak habang kayakap si Lily. Ilang saglit pa ay pumasok na sila sa kwarto. Matapos mayakap ang asawa ay hinanap ng ina ang bertud. Nakatayo lang naman si Digna sa may sulok at hindi umiimik. Lily, akin na ang bertud upang mailibing ko na. Ngunit biglang bumagsak si Digna at dito nangisay. Alam na agad ng kanyang ina na nilunok ni Digna ang bertud, kaya sobrang nagalit ito at pinilit na ipaluwa ang bertud kahit alam niya na hindi na yon magagawa ng anak. Lumipas ang ilang araw ay nag-umpisa na ang mga senyales ng pagiging aswang ni Digna. Pilit pa itong kinakausap ng kanyang ina na maging matatag at labanan ang paghahayop sa laman ng tao. Noong una ay nadadala pa nila si Digna sa pagbibigay ng mga sariwang karne ng manok at baboy. Ngunit sa paglipas pa ng mga panahon ay tila mas naging malala pa ang sitwasyon ng anak. Kahit si Lily ay muntik na nitong mabiktima. Mabuti na lang ay naabutan ng kanyang ina at nailigtas itong si Lily. Tinali naman nila ito at ikinulong. Hindi na rin naitago ni Lily ang katotohanan sa pamilya niya. Umiiyak naman itong umamin kay Gary.
Kahit ang ina ni Lily ay lumuhod mismo sa harapan ni Gary upang patunayan na hindi siya masamang aswang at wala siyang balak na ipasa ang kanyang bertud. At dahil sa ginawa ng ina at sa matinding pag-ibig ni Gary para kay Lily ay buong buo pa rin niya itong tinanggap at nangakong ililihim niya ito sa lahat. Isang gabi nun, nakawala si Digna. Hindi nito napigilan ang pagnanasa sa dugo at laman ng tao. Nagasik ng lagim si Digna pero sa kamalayan ng pagiging aswang tuwing gabi. Sa kadailanang baguhan pa si Digna ay hindi na nito naikubli ang pagkakakilanlan sa mga taong tumutugis. Pinatakas naman ni Gary sina Lily at ang ina nito. Nagtago ang dalawa habang pinagbubuntis ni Lily ang anak ni Gary. Paminsan-minsan ay palihim na dumadalaw si Gary sa pinagtataguan ng mag-ina. Hanggang sa umabot na ang kabuwanan ni Lily. Lingid sa kanilang kaalaman, nagmamanman lang pala si Digna at may masamang balak ito sa pagsapit ng panganganak ni Lily. Hanggang sa isang gabi, biglang napasigaw si Lily dahil nag-iiba na ang kanyang pakiramdam. Inay, manganganak na po yata ako. Puntahan mo na po si Gary, Inay. Anak, hindi kita pwedeng iwan dito. Inay, kaya ko pa naman po. Bilisan mo na. Agad namang umalis ang ina na patakbo at nagpalit ng anyo bilang uwak. Nang masabihan niya si Gary, ay agad rin itong bumalik sa anak. Habang si Gary ay pinupuntahan na ang kaibigang komadrona. Sa pag-alis ng ina upang abisuhan si Gary, ay umalis na rin si Digna na nakamasid lamang sa pangyayari. Heto na ang pinakahihintay na sandali ng aswang. Nagpakita si Digna sa mga taga-baryo. At dahil matagal na nilang tinutugis itong si Digna, ay agad na hinabol nila ang aswang. Bitbit ang mga sulok, sibat at kung ano-ano pang panlaban sa aswang. Sinadya ni Digna na magpahabol at dinala ang mga tao sa pinagtataguan ni Lily. Samantala, hindi na kaya pa ni Lily ang hintayin ng komadrona. Lalabas na ang bata. Walang nagawa ang kanyang ina kundi tulungan sa panganganak si Lily at nairaos nga ni Lily ang panganganak. Habang hawak ng ina niya ang sanggol, ay tila ba nakaramdam ang ina ng kakaiba sa bata. Nay, huwag. Apo niya po siya. Pakiputol, Inay, ang pusod ng bata. Habang ginagawa yon ng kanyang ina, ay pilit pinigilan nito ang tawag ng pagiging aswang. Isang napakabigat na pagsubok sa isang aswang na nasa kamay mismo nito ang pinakamasarap na pagkain. Subalit na pagtagumpayan naman ito ng aswang. Habang nililinis ng ina ang mga dugo sa may sahig, ay masaya naman si Lily na kapiling ang malusog na sanggol na isang lalaki. Subalit biglang sumulpot si Digna at agad kinuha ang bata. Ginawa naman ng ina na bawiin ang bata, subalit mas malakas si Digna kesa sa nanay nito. Tumalon pa si Digna sa bintana, bitbit ang sanggol. Walang tigil naman sa pag-iyak si Lily. Akmang hahabulin na sana ito ng kanyang ina. Ngunit narinig nila ang mga boses na nagsisigawan papalapit sa kanila. Pagsilip ng kanyang ina sa may siwang ng kanilang dingding, ang mga taga-baryo ang nagbabadyang sumugod sa kanila. Agad hinarap ng babaeng aswang ang mga taong yon. Nagpaliwanag ito ngunit hindi naman siya pinakinggan. Bagkus, may tumamang sibat sa kanyang balikat. Wala nang nagawa ang ina kundi maging aswang at ipagtanggol ang anak na inaakala ng mga tao na isang aswang. Habang sa dilim ay nakakubli lamang si Digna at nakatingin lang sa pinagtutulungan na ang kanyang ina. Napabagsak ng mga taga-baryo ang aswang. Pinipilit pa nitong gumapang patungo sa kanyang anak. Magkayakap ang dalawa habang tinutupok ng apoy ang bahay.
at iniwan na ng mga tao. Sa kabilang direksyon naman ay dumating na sina Gary at ang kumadrona. Nais pa sanang apulahin ni Gary ang apoy, ngunit pinigilan siya ng kumadrona. Dahil sa itsura ng bahay, wala na talagang makakaligtas doon. Napaluhod na lamang sa lupa si Gary. Katulad sa pagkatupok ng bahay ay natupok na rin ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. At dahil doon, umalis siya ng Masbate at nagpunta ng Katbalogan upang tuluyang malimutan ang napakasamang karanasan. Isang umaga noon, ang kauna-unahang pasyente ni Gary sa araw na yon ay isang biktima ng kulam. Nakakatayo at nakakalakad pa naman ito, kaso lang, tulala at namumutla na. Nang mahawakan nito ni Gary, sinabi nito sa mga magulang na wala na ang kalahati ng kaluluwa ng anak nila. Pero inabisuhan rin niya ang mag-asawa na magtiwala lang sa Diyos. Matapos nitong pinaiga ang pasyente, ay nagtanong si Gary kung alam ba nila ang dahilan kung bakit kinulam ang binatilyo. At ayon sa ina ng biktima, ay napaglaruan daw ito ng matandang babae. Dalawa sila ng kaibigan at ang kaibigan niyon ay namatay na kahapon. Pinulsuhan ni Gary ang biktima. Mahina na ito pero batid niya na kaya pa niyang ibalik sa dati ang bata. Nag-usal naman si Gary at inihip sa katawan. Tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ng bata at hinawakan nito ang dulo ng hintuturo ng biktima. Sino ka na gumagambala sa kaluluwa ng batang ito? Bigla namang tumingin ang batang yon sa albularyo at tila ba nanlilisik ang mga mata. Pinisil ni Gary ang daliri at agad humiyaw ang bata na tila nasaktan ito ng labis. Alam mo, ikaw rin ang mahihirapan. Wala kang karapatan na kumitil ng buhay. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na ang kaluluwa ng batang ito. Sumagot na nagmamatigas ang mangkukulam na may garalgal na tono. Sa mga sandaling yon, may direktang kontak na si Gary sa mangkukulam gamit ang katawan ng bata. At ayon pa kay Gary, kapag hindi ibinalik nito ang kaluluwa ng bata, ay siya mismo ang babawi nito at hindi yon magiging maganda para sa mangkukulam. Ngunit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang matanda at hinamon pa ang albularyo. Dahil sa narinig ay biglang hinampas ng kamay ni Gary ang tiyan ng bata at tila may hinugot siya rito. Umatungal naman ang bata at umangat ang katawan na tila bahagya itong nakalutang sa ere. Ilang saglit pa ay dito na bumagsak ang katawan ng bata at pumikit na ang mga mata. Tumayo naman si Gary at lumapit sa bintana at nag-usal. Makalipas lamang ang ilang minuto ay humarap sa mag-asawa. Sinabi nito na bantayan ang anak at kapag nagising, hihingi daw yon ng tubig at painumin at pwede na silang umuwi. Lumabas ng kwarto si Gary at uminom ng kape. Maya-maya pa ay lumabas na ang tatlo na animoy walang nangyari sa bata. Labis-labis naman ang pasalamat ng mag-anak sa kanya. Nang tinanong ng ama ng bata kung ano ang nangyari sa kumulam sa kanilang anak, ay sumagot lang naman si Gary ng, Dinaranas na niya ngayon ang unti-unting mawalan ng kaluluwa. Ibinalik ko lang sa kanya ang kanyang ginawa. Umuwi na kayo. At ikaw bata, maging aral sana sa'yo ang naranasan mo. Dahil kapag inulit mo pa ito, hindi na kita pagbibigyan. Tumango at nangako naman ang binatilyo na magpapakabait na. Kakatapos lang na mag-agahan ni Gary ay may pasyente na naman. Hindi naman alam ng asawa nito kung kulam ba o barang ang nangyayari sa kanyang misis. Kasama nito ang bayaw at nakatali ng lubid ang mga kamay ng asawa nito dahil nagwawala raw ito. Sumisinghot at nanlilisik ang mga mata ng babaeng yon. Ilang araw na po bang ganito ang asawa mo? Mag-iisang linggo na po eh.
Nako, kung inabot pa ito ng ilang araw, tuluyan ang magiging aswang ang asawa mo. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawang lalaki. Ayon pa kay Gary, nayanggaw ang misis nito at lumalaki na ang nilalang na nakapaloob sa katawan. Dinaan sa pagkain ang pangyayanggaw. Dinala ang babae sa kwarto at pinaupo sa may sahig at itinali sa haligi. Inabisuhan rin niya ang dalawa na hawakang mabuti ang babae. May isinalin sa baso ang albularyo na kulay berdeng langis. Hinawakan ang baba ng biktima at saka ito pinatingala. Pilit naman ipinaiinom ang langis na yon. Nang maisalin na lahat ang langis sa bibig, ay tinakpan ng albularyo ng kamay ang bibig ng babae upang malunok ang lahat ng langis na yon. Tumayo naman si Gary at sinabihan ang dalawa na hawakang mabuti ang babae. Ilang segundo lang ang lumipas ay dito na nangisay ang babae at sumuka ng putik. Kalakip naman sa isinuka nito ay ang isang kulay itim na sisiw at buhay na buhay. Nagulat ang dalawang lalaki kung papaanong may buhay na sisiw sa loob ng katawan ng babaeng yon. Kinuha naman ni Gary ang sisiw at itinapon ito sa apoy. Nasunog at naagnas ng tuluyan ang sisiw. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unting nanumbalik sa normal ang kulay ng babae at pati na ang matinong wisyo nito. Sa pag-alis ng mga bisita ay lumabas ng bahay si Gary. Isang aswang ang kakalabanin niya. Muling nanumbalik sa memorya ang minsang nakikianib siya sa aswang para sa babaeng minamahal. Napakatagal na sa nangyari, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Awang-awa siya sa sinapit ng kanyang mag-ina. Iniisip niya pa noon kung lalaki ba o babae ang naging anak nila ni Lily. Hindi pa rin mapigil ni Gary ang maiyak kapag naaalala ang mag-ina niya. Isa rin sa dahilan kung bakit ayaw niyang tumugis ng aswang dahil sa alaala ng nakaraan. Pakiramdam niya, nilalabanan niya ang mga magulang ni Lily na napakabait sa kanya. Pero sa sandaling ito, may isang aswang na nagpapalaganap ng kanyang lahi. At alam ito ni Gary kung nasaan dahil sa marka na iniwan ito sa biktimang babae. Nag-usal si Gary ng pamatay aswang at palipad hangin. Malakas ang palipad hangin ni Gary ngunit limitado ito sa isang gabunan. Minsan isang hapon, habang mag-isang umiinom ng tuba si Nestor, may lumapit naman sa kanya na isang matipunong lalaki. Nung una ay nagalit pa si Nestor sa lalaking yon, ngunit nang ito'y nagwika ng, Tatang, gusto mo bang tulungan kitang pabagsakan si Gary? nanlaki ang mga mata ni Nestor sa kanyang narinig. Ayon sa lalaking yon, matagal niya nang inoobserbahan si Nestor at si Gary. Lantaran din itong inamin na isa siyang aswang at kayang-kaya niyang tapusin si Gary. Ang tanging gagawin ni Nestor ay makipaglapit kay Gary at iulat sa aswang ang anumang impormasyon na makukuha niya sa albularyo. Sumang-ayon naman si Nestor at nakipagkasundo nga sa isang aswang. Isang umaga ay napadalaw si Nestor sa bahay ni Gary. Biglang nakipagmabutihan si Nestor sa kanya. Sinabayan lang naman ni Gary ang pagiging mabait ni Nestor sa kanya. Parang Gary, pagpasensyahan mo na ako. Ang totoo niya, naiinggit ako sa'yo dahil dinudumog ka ng mga pasyente. Samantalang ako ni isa wala. Pinayuhan naman siya nito na huwag gawing negosyo ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng langit. Gayunpaman, sinang-ayunan naman ni Nestor ang payo nito at nabulag lamang daw siya sa mga bayad na alok ng kanyang mga dating pasyente. Sinubukan pa ni Nestor na makipag-usap kay Gary, pero tumugon ito sa kanya na marami pa siyang gagawin, kaya naman nagpaalam na itong si Nestor
at babalik na lang daw sa susunod na araw at magdadala ng tuba upang makipagkwentuhan pa sa kanya ng matagal. Tumango naman si Gary pero meron siyang agam-agam sa biglaang pagbabago ni Nestor. Alam niya na may kapalit ang pagbabagong ito, kaya naman naging maingat siya sa pakikitungo sa kapwa albularyo. Lumipas ang ilang araw ay patuloy pa rin sa pagiging mabait itong si Nestor kay Gary, pero wala pa rin itong nakukuhang impormasyon. Samantala, isang hapon, biglang dumating ang lalaking nakipagkasundo kay Nestor at nagtatanong kung meron na bang mahalagang impormasyon siyang may uulat. Ang lalaking ito ay nagngangalang Darius. Sa pakikipag-usap ng lalaki kay Nestor, nasipat niya ang isang matandang babae na nasa labas ng kanyang bakuran. Ang sabi naman ni Darius, iyahin daw niya ang babaeng yon. Medyo napapalunok ng laway si Nestor nang masilayan niya ang matandang babae. Tila may dala itong napakasamang aura. Tinanong naman ni Nestor si Darius kung kilala ba niya si Gary. Sumagot naman ang binata na kilalang kilala niya raw si Gary. Ayon pa sa binata na itong si Gary ay tubong masbate at kaya ito umalis sa lugar dahil ipinagkanulo niya ang isang kaibigan para sa kanyang kaligtasan. Ngumisi naman itong si Nestor dahil may nahanap na rin siyang butas sa kalabang albularyo. Isang hapon, nang umalis ang pinakauling pasyente ni Gary, ay lumapit si Nestor sa kanya. Iba ang ngiti ni Nestor sa mga sandaling yon na tila ba nakakaloko. Ang akala ng karamihan na ang isang mabait at matulungin ay minsan pala nagtraidor. Napakunot ang noo ni Gary at tinanong kung anong ibig sabihin ni Nestor. Inilahad ni Nestor ang lugar na pinanggalingan ni Gary pati ang pagtraidor niya sa isang kaibigan. Nagulat naman noon si Gary kung papaano nalaman ni Nestor ang kanyang pinagmulan. Tinanong naman agad ni Gary kung kanino nakuha ang impormasyon tungkol sa kanyang pinagmulan. Tumawa lang naman si Nestor at nagsabing matatapos na ang mga araw nito at lumakad na palayo si Nestor. Nag-iwan naman ito ng matinding pag-iisip kay Gary. Sa kanyang pagbabalik tanaw, wala nang ibang naisip si Gary kung sino ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Walang iba kundi si Digna. Ang ibig sabihin lang nito ay nasa Katbalogan na pala si Digna. Buhay pa pala ang aswang na iyon. Hanggang isang araw na sipat ni Gary si Nestor na may kausap na isang lalaki. Agad ibinaling ni Gary ang kanyang sarili sa ibang direksyon dahil malakas ang kanyang naramdaman na ang kausap ni Nestor ay isang aswang. Pero sino kaya ang lalaking yon? May kaugnayan ba ito kay Digna? Tanong ni Gary sa kanyang sarili. Lumipas pa ang ilang araw. Madalas na nakikita ni Gary si Nestor na nakikipag-inuman sa lalaking yon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, nagmamasid lang pala sa kanya ang kapatid ni Lily. Hanggang isang takip silim, nasipat ni Gary ang lalaki na nakatayo sa di kalayuan ng kanyang bahay. Ninais ni Gary na lapitan ang lalaking yon upang tanungin kung ano ang sadya nito sa kanya. Subalit bigla itong tumakbo at nawala sa kanyang paningin. Nalilito na si Gary dahil kung si Digna ay nandito, bakit isang lalaki ang nagpapakita? Hanggang isang gabi nun, kabilugan ng buwan, umupo si Gary sa balkonahe ng kanyang bahay. Malimit gawin ni Gary ang tumambay sa kanyang balkonahe kapag maliwanag ang buwan, hanggang sa may namuong imahe ng isang lalaki sa di kalayuan na nagkukubli sa mga puno. Hindi naman nakaligtas sa paningin at sa tindi ng pakiramdam ni Gary sa mga nilalang ang presensya ng lalaking yon. Tumayo si Gary at bumaba sa kanyang bakuran at hinarap ang lalaking nakakubli.
Maya-maya pa, hinamon ito ni Gary na humarap ng malapitan at kung nais nitong makipaglaban ay hindi siya aatras. Dahan-dahan lang lumapit ang lalaki at unti-unting nabuo ang itsura nito. Sino ka at ano bang kailangan mo sa akin? Sa wakas, ay natagpuan na rin kitang traitor ka. Hindi naman maintindihan ni Gary ang pinagsasabi ng lalaki sa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa lalaking yun, ay biglang sumulpot itong si Digna. Kamusta ka na, Gary? Nagtataka naman si Gary kung ano ang ginagawa ni Digna sa lugar na ito at ano ba talaga ang kanyang sadya. Ayon naman kay Digna, may laban pa silang hindi natatapos at sinabi rin ni Digna ang pangalan ng lalaki at kung sino ito sa buhay ng albularyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Gary sa kanyang nalaman. Buhay pala ang kanyang anak at nasa harapan niya ngayon ito. Ipinagkanulo mo ang aking ina na naging dahilan sa kanyang kamatayan at nandito ako ngayon upang maningil. Anong ipinagkanulo? Mali ang nalalaman mo, Darius. Kahit kailan, hindi ko kayang traidorin ang ina mong si Lily. Nagalit naman ang lalaki sa sinabi ni Gary at nagbanta na sa muling paghaharap nila ay magtutuos silang dalawa. Hindi naman malaman ni Gary ang kanyang nararamdaman. Natuwa siya nang makita na buhay pala ang kanyang anak pero sa mga pinagsasabi nito ay meron itong itinanim na matinding galit para sa kanya. Sa inuha pa nito, kagagawan ito ni Digna upang magkaroon ng matinding galit ang mismong anak nito. Makalipas ang ilang araw, umugong na ang balita ng mga taong naging biktima ng aswang. Ayon sa mga nakakita, isang matandang babae at isang binata ang umatake. Alam ni Gary na si Darius at Digna ang mga yon. Isang umaga, muling bumalik si Nestor sa bahay ni Gary. O ano, Gary? Maganda ba ang mga nababalitaan mo? Na sarili mong anak ang nag-aasik ng lagim? Ipinamukha ni Nestor kay Gary na dapat ipagtanggol niya ang mga tao laban sa kanyang anak na isang uri ng aswang. Dahil naman sa mga pang-aasar ni Nestor, nais niya nang patulan ito ngunit nagpipigil lamang siya. Sa paglipas pa ng mga araw, mas tumitindi na ang pamiminsala ng dalawang aswang sa kanilang lugar. Maraming tao na rin ang sumugod sa bahay ni Gary upang humingi ng tulong dahil ilan na sa kanilang mga kamag-anak ang nabiktima ng mga naturang aswang. Naguguluhan naman si Gary. Papaano ba niya lalabanan ang sariling anak na matagal niyang inaasam na makita at makasama? At minsan isang gabi, nagpakita naman sa kanya si Darius. Kasama nito si Digna at Nestor. Nung una ay panay ang pagmamayabang ni Nestor na malapit nang magtapos ang masasayang araw ni Gary. Dahil naman sa ingay ni Nestor ay bigla itong nilapitan ni Darius sabay pagpilipit sa liig nito gamit rin ang kanyang kuko. Tumambad sa albularyo ang pagkamatay ni Nestor na walang kalaban-laban. Digna, alam ko na may kinalaman ka sa nangyari sa mismong pamilya mo. Hindi ako ang traidor kundi ikaw. Tanging pag-angin lamang ang isinagot ni Digna at muling sinugod ang albularyo. Nakipagbuno si Gary. Hindi man lang makadampi sa balat ni Gary at ang lahat ng mga atake nito ay hindi tumatama habang si Gary naman ay walang tigil sa pag-uusal. Purong palipad hangin lamang ang ganti ni Gary sa mga atake ni Digna at habang nakikipaglaban ang tiyahin sa kanyang ama, walang patid naman na nilantakan ni Darius ang katawan ni Nestor. Isang patunay na ang anak nito ay tuluyan ang naging isang demonyo. Napakadismayado naman ang itsura ni Gary habang pinapanood ang kanyang anak
na kinakain ang katawan ng isang tao. Habang si Digna naman ay tuwang-tuwa sa nakikitang reaksyon ni Gary. Nanlumo si Gary sa nakita at napanood na lamang sa lupa na nais niyang wakasan ang buhay ng isang aswang sa kanyang harapan. Ngunit namumutawi pa rin sa kanya na ang aswang na iyon ay ang kanyang anak. Agad namang hinawakan ni Digna si Darius at sinabing umalis na sila sa lugar. Naiwan si Gary na nakaluhod at labis-labis ang nararamdamang kalungkutan. Ang bayan na tumanggap kay Gary ay unti-unti nang nababalutan ng takot. Nang minsay nagpunta ng sentro si Gary, nagtataka naman siya kung bakit iba ang tingin ng mga tao sa kanya. May mga nagbubulungan hanggang sa may sumugod kay Gary at nagwika na kaya pala hindi mawala-wala ang dalawang aswang sa lugar dahil anak ni Gary ang lalaking aswang na yon. Dahil naman sa narinig ay may mga taong kumumpronta kay Gary at sabihin kung ano ba talaga ang totoo. Napapikit na lamang si Gary at nagmadali nang umalis sa lugar. Pagsapit naman ng gabi, may mga nasisipat si Gary na nagkukumpulang mga sulo at nang makalapit na ang mga ito, ay patungo ito sa direksyon ng kanyang bahay at handang sumugod sa kanya. Humarap naman si Gary sa mga tao at nagpaliwanag, ngunit tila sarado ang pag-iisip ng mga taong iyon dahil na rin sa napakaraming na biktima ng mga aswang. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa mga tao, ay biglang dumating ang dalawang aswang at walang habas na sinugod ang mga tao. Nagpulasan ang mga ito at marami sa kanila ang nasawi habang si Gary ay nakatitig lamang at nabigla sa mga pangyayari. Matapos ang pag-ataking yun ay umalis na ang mga aswang at tumambad sa harapan ni Gary ang mga taong umiiyak habang kandong-kandong ang kanilang mahal sa buhay. Galit at mura ang natamo ni Gary mula sa mga yon dahil wala man lang itong ginawa upang iligtas sila. Habang tinitingnan ni Gary na umaalis ang mga tao, dala-dala ang mga bangkay ng kanilang mga minamahal, napagtanto ni Gary na nawala ng pag-asa ang kanyang anak kahit ano pa ang gawin nitong pagpapaliwanag. Tuluyan na itong nasakop ng kasamaan. Sa mga sandaling yon, kailangan na ni Gary ang magpasya. Sa sumunod na gabi, naramdaman ni Gary na nasa malapit lamang ang dalawa. Kaya naman maigi niya itong pinakikiramdaman at nang matuntun niya ang eksaktong lokasyon ni Digna, ay agad siyang nagpalipad hangin. May biglang umangil naman at bumagsak sa lupa. Agad itong pinuntahan ni Gary at ipinako ang aswang sa lupa sa pamamagitan ng kanyang usal at pinahihirapan ng gusto ni Gary ang kaluluwa ni Digna. Habang sumunod naman sa kanya itong si Darius, ngunit iniangat lang ni Gary ang kanyang isang kamay at napako na ang mga paa ni Darius sa lupa. Labis naman na paghihirap ang ginawa ni Gary kay Digna hanggang sa mapaamin niya na ito sa katotohanan. Ayon pa sa babaeng yon, kaya lang naman niya ito nagawa dahil sa matinding pagmamahal niya kay Gary noon. Nang dahil sa mga nalaman ay bumalot ang galit sa pagkatao ni Gary para kay Digna. Paulit-ulit niyang ipinako ang aswang sa lupa hanggang sa ito ay lumubog na at pagkatapos ay inundayan nito ni Gary ng malalakas na tigalpo na naging dahilan sa pagsabog ng katawan ni Digna. Humarap naman si Gary sa anak na nakapako pa rin ang mga paa sa lupa. Marahan naman na ibinalik sa normal ang sitwasyon ni Darius. Batid ng ama ang pagbabago ng itsura ng anak na tila natauhan ito sa pag-amin ng kanyang tiyahin. Marahan na lumapit si Gary sa kanyang anak at umiyak itong kinukumbinsi na magbagong buhay na. Inilahad din ni Gary na ang mga lolo at lola niya ay mga aswang, ngunit napigilan nito ang pagkain ng tao para sa kaayusan ng lahat. Sinabi rin niya dito na tutulungan niyang magbago ang kanyang anak
at sa abot ng kanyang makakaya ay poprotektahan niya ang kanyang anak kahit ano paman ang mangyayari. Gayunpaman, napaluhod na lamang sa lupa si Darius at maya-maya pa ay napaiyak ito. Napaluhod na rin si Gary sa lupa at dinamayan ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon ay nayakap ni Gary ang kanyang anak. Si Darius na lamang ang tanging alaala ng kanilang pag-iibigan ni Lily. At habang umiiyak na nagkikwento si Gary tungkol sa kanila ni Lily, nang biglang tumarak sa tiyan ni Gary ang matatalas na kuko ni Darius. Kasunod nito, ang pagngisi ng binata at pagtawa ng mahina. Kahit ano pang sabihin mo, tanda, walang magbabago sa aking layunin na ikaw ay tapusin. Natigilan at labis na ininda ni Gary ang sugat sa kanyang tiyan. Napagtanto nito na naghanap lang pala ng tiyempo si Darius upang mapuruhan siya. Tumayo naman si Darius at inundayan ng suntok si Gary hanggang mapabagsak niya ito sa lupa. Hanggang sa binuhat ni Darius ang ama at balak nitong ibalibag sa katawan ng malaking puno, ngunit bago pa man ito magawa ni Darius ay hinubad ni Gary ang kwintas ng San Benito at inilagay sa leeg ng anak. Napaluhod na lamang si Darius sa lupa na tila may napakabigat na dumagan sa kanya at sumigaw ito ng umaangil. Pilit man itong tinatanggal ang kwintas pero hindi niya ito mahawakan. Nagliliwanag ang San Benito na naging dahilan sa unti-unting pagkaagnas ng katawan ni Darius. Habang nasisilayan ng isang ama ang unti-unting pagkaagnas ng kanyang anak, tanging pagluha na lamang ang kanyang nagawa. Isang pasya na pagtapos sa buhay ng sariling anak upang maging malaya ito ng tuluyan. Sa mga inilahad ni Digna ay labis-labis na lamang ang kalungkutan na naramdaman ni Gary dahil ang naging punot dulo ng lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ninais ng isang babae para sa isang lalaki, ngunit hindi niya ito nakamit at nagdulot sa kanya na yakapin ang kasamaan na naging dahilan upang mawasak ang magandang samahan. Pumanhik sa bahay si Gary upang gamutin ang sarili. Umabot rin ng kalahating taon ang kanyang pagpapagaling sa sugat. Nakatanggap man siya ng pangungutya sa mga tao ay ipinagdasal na lamang niya ito sa Diyos. Gayunpaman, sa ginawang sakripisyo ni Gary ay unti-unti ring natanggap ng mga tao ang pangyayari. Napagtanto rin nila ang mga magagandang ginawa ni Gary para sa kanilang pamayanan at walang kapalit na pagtulong nito sa mga nabibiktima ng mga nilalang ng dilim. Kahit gumaling na ang sugat ni Gary, ay nag-iwan ito ng matinding komplikasyon sa kanyang katawan. Naging dahilan sa paghina ng kanyang katawan hanggang sa dumating ang punto na nahihirapan na siyang bumangon. Napakalungkot dahil mag-isa lang sa buhay si Gary. Kahit ang paghanda ng kanyang sariling makakain ay hindi niya na nagagawa. Hanggang isang araw, may bumisita sa kanya. Ang binatilyong minsan na rin niyang tinulungan at napagaling ay nagbigay sa kanya ng tulong. Kinupkop na rin nila ang matandang albularyo dahil wala na itong kakayahang alagaan pa ang sarili. Bilang pasasalamat ng binatilyo ay inalagaan niya si Gary hanggang sa uling hininga nito. Namaya pa si Gary at binigyan ng maganda at maayos na libing sa pamilya ng binatilyo. At sa pagtanda ng binatilyo, hinding-hindi niya makakalimutan ang kwento ng buhay ni Gary. May mga nagsasabi na ang pinakamakapangyarihan sa mundo ay ang pag-ibig. Kaya nitong ayusin at sirain ang mundo. Napakaraming tao ang nasira ang buhay at sumira pa ng buhay sa maling pag-ibig. Kung alam lang sana ng lahat ng tao kung ano ang totoong pag-ibig, wala sanang mga pangyayaring katulad ng
sa naranasan ni Gary. Wakas,